In this video, ay sisilipin natin ang isa sa mga bagong bus ng Bicol Isarog. At bukod pa yan, ito ang kauna-unahang taco na original na bumili dito sa Pilipinas. At i-explore natin isa-isa ang mga features nito. At aalamin rin natin kung gaano nga ba ito kaganda ito itakbo. Tara, samahan nyo kami dito lamang sa Mr. A. Noong July 12, 2025 ay pumunta tayo sa BJ Mercantile upang ma-witness itong pinakabagong bus ng Bicol Isarog. Actually, meron pa itong isang reason kung bakit tayo nandoon. Dahil nagkaroon ng interview ang pinakakilalang vlogger sa BJM. Walang iba kundi si Sir Mavi or Mavigator sa FB page niya at sa YouTube. Anyways, titignan naman natin kung ano nga ba ang kagandahan ng Bicol Isarog. Kung mapapansin ninyo, ito ang pinakakauna-unahang original na taco na binili galing Vietnam at meron silang 6 na units ng Bicol Isarog. By the way, this is the Taco Cruiser 125-28 na may 336 horsepower at may mga lining din dito sa gilid na umiilaw especially kapag sa gabi. Lalo na ang magandang features nito ang 2x1 seating configuration. Maganda rin ang pagkakagawa nito at may CR pa. By the way, alamin na lang natin kung ano nga ba ang mga features nito dahil sa bawat upuan ay siguradong mas ma-enjoy kayo. Keep in mind, ito ay 29 seating capacity. Ibig sabihin 2x1 ito at may mga magandang features ito. Bukod pa riyan ay nakalaminated ang flooring nito para mas mapaganda ang view ng mga sasakay dito sa Taco Cruiser ng Bicol Isarog. Tara, explore natin. Okay, so ito yung CR nila, no? So dito yung ano nila. So naka-20 seater to, no? Pagpasok natin, no? Ang ganda ng loob nito. So ito yung ating loob. Ito yung CR. Kaya after nun, tignan pa natin yung pictures na. Alright, so okay, so dito tayo sa labas, no? Dito yung ating upuan na ano. So ito yung ating features, basic pa lang to, ha. So ito yung seat belt. So seat belt. Tas yung armrest, ano siya, slender siya. Kasi DC boy ito, 2x1. Cup holder dito sa ilalim. Footrest, ito. Yung ano, kaya kapag ganun lang, pipindutin mo lang, ito yan. Ito. Pipindutin nyo lang to. Ayan. Pipindutin nyo lang itong nandito para at sa bante to. Ayan o. Akit at baba to. Ayan po. So, papakita ko yung picture. Yung main feature to. So, pipindutin ko. Ayan. So, hindi pa siya umano sa ngayon kasi off pa. Yan. So, ito yung pipindutin nyo kapag adjust nyo itong armrest na. So, parehas lang din ito sa footrest. Ayan. I-adjust nyo lang ito. Ayan. Tapos ipapalit nyo. Ayan. So, kung magpo-footrest kayo, ito lang naman. Ano na lang ito. So, saan na ba yung ating ano? Ayan. Yung footrest dito sa kabila. Ayan po. Yung footrest dito sa kabila. Ito, pipindutin. So, adjust mo na lang to for the sake of ano. Ayan. So, at least comfortable ka na dito. Bababa mo lang pag pwede mo. Diba? Hindi manual pero naging ayos naman. At saka yung charging port, ito siya. You know, dalawa siyang uri. May type A and type C. Ayan. Back frame na, ito yan. Yung lambat ng puan and yung lagayan. Actually, mas mano to. Mas matibay ito kaysa sa last time ng Ventors, kaya ayan, ito. At syempre yung aircon vent, ayan po, ito siya, aircon vent, yun, adjustable siya. Yung ilaw, ito rin po, adjustable yan, ayan po. At yung ilaw, ayan po, napakaliwanag, diba? So, kung susubukan ito, magiging mas masarap. Pero ito yung nasa likod. Kung nasa likod kayo, ito yung hahanapin nyo. Pildota ng arm ng upuan dito sa back. Ayan po. At yung ating ano, dyan po. Para naman sa charging port, nandito lang yung spare seat. Hindi po yung nawawala. Okay. Diba? Sulit na.
Ito yung compartment, kaya maluwag, sobrang luwag nito, mas maluwag pa kung saan. Yan, kompleto. So ito, adjustable ulo para sa headrest to, no? So sa ulo, nagiging good advantage, no? Panoorin naman natin si Sir Marvin kung paano nga ba ito umaandar ang taco closer ng Bicol Isaro. By the way, nating kulang ko dito dahil kasama ko dito sa part na ito. At nakita natin kung gaano nga ba ito na i-test kahit sa malapit lang. Pala, ang bus na ito ay equipped ng manual transmission. Ibig sabihin, ito ay pinapagamit gamit ang kabyo. At sa harap dito ay upgraded din ang kanyang system. Sino pala yung pupunta mamaya? By the way, tignan naman natin kung paano nga ba ito tinatakbo habang pinapaandar ang makina sa likod nito. 9, 5, 4. Ang slick ng design talaga nito, lalo na kapag makikita na mas maganda. Especially may dagdag pan features na to. Yung kanilang headlight ay may iba't ibang klase at hindi na ito basta-basta mababasag ng tuluyan. Dahil sa upgraded at innovation ay napadali nito hanggang sa Several long days later. tatakbo na ito at babiyahe papuntang Davao City dahil noong August 22, 2025 ay babiyahe ito kasama ng isang V12 at dadalhin para sa Peña Francia Festival na ginanap noong September 2025. Anyways, nag-check na ang ilan sa mga kasama natin dahil susubukan natin ang takbo at bilis nito. By the way, ang sleek ng taco design at triangular shape ang pagkakagawa nito. Bago ang emblem logo at syempre ang kanilang headlights ay hindi basta-basta ito mababasag ng lahatan. Tara, alamin natin at pasukin na natin ang loob para masubukan na ang pinakaunang original taco sa Pilipinas, ang Bicol Isaro. Let's go! Nung at 8:37 PM, umalis tayo sa BJ Mercantal at dadalhin na ito sa Bicol Region. Pero bago yan, ay dadaan mo na ito sa garage shop nila sa Mirasol upang ma-check at matignan kung ano nga ba mga dapat ayusin at aalamin natin kung satisfied ba ito lalo na sa mga takbuhan. Anyways, thank you pala kay Sir Marvy at sa staff ng Bicol Isaro para makita natin at matignan kung gaano nga ba ito kaganda lalo na sa unit na ito. By the way, may ilan tayong mga kasama mga bus enthusiast dito sa loob ng taco cruiser ng Bicol Isaro at alamin natin kung gaano nga ba ito kaganda lalo na sa mga itatakbo nito. Anyways, nag-check tayo hanggang sa Cubao Terminal sa garage nila para makita kung gaano nga ba kaganda ang performance especially sa mga bata. Puro ganda. Ay, tahimik lang. Ito ba kayo makina? Ayan na kaya. Yeah, all good. Kasama ba tayo? Wala, hindi kulang ko HP. Mamaya tapos lang ito kayo makina. Ay, Shout out. At nagsimula na ito tumakbo papunta sa northbound at maka-U-turn tayo pa southbound. Pinatay na yung ilaw at napaka-slick na talaga ng design lalo na sa gabi. Diba? Ang worth it nga talagang sumakay lalo na sa night time. Pero abangan nyo kung saan idadala ito. Anyways, malapit na tayo at nasa Pure Gold Balintawak na tayo at bababa tayo para mag-U-turn at iikot pa southbound ulit.
Ngayon tignan natin kung gaano nga ba ito kaandar at hindi gaano kaingay ang makina ng Takong Cruiser ng Bicol Isarog. Daw? Ha? Timing ka ba? Hindi, wrong timing ako eh. Wrong timing lang talaga. Habang tanaw natin ang skyscraper ng Balintawak ay nakikita na natin na kahit gabi ay sobrang enjoyable talaga. Kahit maranasan lamang sa ilang buhay ko na makasakay sa first class ng Bicol Isarog. At ma-experience na rin ito kung ano nga ba ang kagandahan nito sa kahit papaano. Pagkakanan natin ay iikot tayo babalik sa EDSA at tayo naman ay magsa-southbound para makadiretso sa Mirasol at makapag-ready na ang ilan natin mga kasama na baka punta pa hanggang sa Bicol. Actually, nag-inayaya talaga ako na sumama hanggang sa Bicol pero sa daming mga ganap sa buhay at mga importanteng bagay na kailangan ayusin ng inyong lingkod ay nag-decide na lang ako na mag-settle hanggang sa Cubao para ma-experience din kahit papano for the first time ang nasakyan ko ako. At pagliko naman natin ulit ay bumalik na agad tayo sa EDSA. Tayo naman ay magsa-southbound. Ngayon alamin na natin kung gaano nga ba ito kaganda ito tumakbo, especially sa mga patag na area na katulad nito. Actually, pagliko pa lang galing EDSA northbound ay nagliko na EDSA southbound at nakaramdam tayo ng konting pagkakalugtog. Or ibig sabihin ay nagkaroon ng backback sa dinadaanan natin. Ibig sabihin, medyo nagkaroon ako ng vibration pero kahit pa paano ay nakasettle at stand strong pa rin ang Takong bus nila. Habang pinapatuloy natin na daanan ang kanilang tako na may daan nito sa EDSA, ay napapansin ko na sobrang bilis talaga ang takbo. Dahil that time ay walang gaano ka-traffic sa area nito. Pero pag maya-maya lamang ay malalaman nyo kung bakit tayo medyo natagalan sa pagdating natin sa Cubao.
this point ay bukas na ang ilaw sa gilid ng Taco Cruiser sa labas. Kung mapapansin niyo ay sobrang ganda ng pagkakailaw nito at naka-steady lamang sa normal, which means para itong na-resemble sa Triumph, sa Elegance at marami pang iba. Anyways, i-enjoy natin ito. Bakit gaano nga ba ito kaganda kapag nasakyan na ito at naibiyahe na in actual route? Habang nasa kahabaan tayo ng Trinoma ay bumibilis na rin ang takbo ng bus at dire-diretso na ito. Kung napansin ninyo ay hindi nahirapan sa pag-akyat ang Taco Cruiser ni Bicol Lizarog. At ngayon naman ay mag-i-step na naman pababa para makita kung gaano nga ba ito kasmooth, especially sa mga pababa na katulad nito. Dahil sa pagkakaalam ko ay sa Bicol ay maraming ganito. At bukod pa riyan ay hindi lang yan ang makikita sa daan ngayon. Dahil meron din itong mga lubak-lubak at mga babundok na kalsada. At this point ay binuksan yung ilaw para makita natin kung gaano nga ba rin ito kaganda, lalo na sa loob na to. Ngayon, tignan naman natin ang point of view kapag nakaharap sa whole bus mula sa likod.
At this point ay nagkaroon tayo ng medyo pagbabagal sa taloy ng trapiko hanggang sa makarating tayo ng crossing ng Cubao at makaliko tayo pakaliwa papunta sa Mirasol Shop. At this time ay medyo maraming mga crew mula sa iba't ibang bus companies ang nagsisilipan sa bagong bus ni Bicol Isarog. Maybe there's a chance na magkaroon ng interest at makabili din ng ganitong unit na ito. We will find out in the next couple of years. Habang nakatigil ito at naka-standby dahil sa matinding pagkakas na wow, ay bibigyan ko lang kayo ng konting isip kung ano nga bang naging experience ko habang nira-ride ko. Actually, nung pagka-ride ko ay na-feel ko na parang sobrang heavy nito. Kaya may mga chance na kahit paano ay nabighani ako mula sa loops hanggang sa pagkaroon ng mga 2x1, may mga cups at iba pa. Which is sobrang ganda na napaka-unique at ito ang kanilang pinaka-unang company na nag-afford ng ganito. Which is very surprising na ito nga pala ang pinaka-bagong generation ng taho at ito rin ang pinaka-original na taho na nabili sa Pilipinas maliban pa sa binili ng Liner at Silver Star. Pero anyways, mapapansin niyo na sobrang ganda at sobrang kintab din talaga, especially sa linings hanggang sa dulo. Kaya overall, kahit pa paano ay mabibigyan ko rin ng 9.5 out of 10. By the way, tanaw ang bus ng GB4 na Higer Tours na babiyahe 10:30 papuntang Ilocos Norte. Actually, na-surprise ako doon.
At nung nabigyan na ng go signal ay lumiko na tayo at dediretso na sa Aurora Boulevard para makadiretso na papuntang Mirasol at mag-check. Medyo nagkakaroon din ng pagbabagal dito sa Aurora Boulevard. Pero hindi naman ito gano'ng nagtagal. At dire-diretso na ito hanggang sa makaliko papunta sa Mirasol. At malapit na tayo sa garage ng Bicolisa Road. Titignan na natin kung paano nga ba ito lumiko, lalo na sa mga 1x1 sections nito. Anyways, nagustuhan ko yung itsura hanggang sa dulo nito. Kaya sobrang look at classy. Pero elegant at sobrang quality talaga kapag gawang Vietnam. By the way, thank you pala sa management ng Bicolisa Road, DJ Mercantile, Sir Marvy, at syempre sa nag-aya sa friend ko na walang iba kundi si Mr. K para makita natin ang mga magaganap at ma-invite rin tayo na magkakwentuhan nung tayo na nasa BGM tayo. By the way, nandito tayo sa garage ng Bicolisa Road at syempre napakaganda. By the way, hanggang dito na lang muna ang ating test dahil sobrang nag-enjoy talaga. Kahit pa paano ay sobrang worth it ito mag-ride. Wala sa taas hanggang sa baba ay magsasabi ko na pinaka-exciting part nito para din sa akin at para sa matry din pa ng iba pa mga bus enthusiasts sa buong Pilipinas. Anyways, kung mapapansin niyo ay may mga magagandang klase at hindi lang yan nagtatapos dahil may mga inspiration din tayo kung bakit nagkakaroon ng mga bus sa Pilipinas galing ibang bansa at sa mga tao nito. Anyways, para sa mga iba pa mga detalye at mas mag-updated pa kayo sa mga susunod na magaganap, ay i-follow nyo na ang ating mga social media accounts dahil marami pa tayong mga pasabog na parating sa mga susunod na mga linggo. Diba? Exciting na! Maraming salamat sa inyong panonood. And this is Mr. A, where Bus is Life.